At mga kapuso, sa kanyang talumpati na nga, nagpasalamat at nagbigay ng mensahe si Pangulong Aquino sa kanyang gabinete. Pinuri rin niya si DILG Secretary Mar Rojas na bali-balitang magiging standard bearer ng Liberal Party. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, tama ka, no? Mahigit 2 oras nga tumagal itong talumpati at pinakahuling sona ni Pangulong Aquino. At siya po ay nagsabi na hindi maganda ang kanyang karamdaman ngayong araw na ito, pero batid po ng Pangulo ang kahalagahan ng araw na ito at siya nga po ay nagpahatid ng pasasalamat sa lahat ng miyembro ng kanyang mga gabinete at ganun din sa lehislatura at lahat ng nakatulong sa kanya. Kapansin-pansin na mahaba yung pagbanggit ng Pangulo kay DILG Secretary Mar Rojas. Nasa loob o labas ka man ng gobyerno, hindi tumigil sa panlalait sa iyo ang mga kalaban ng Daang Matuwid. Dahil nga may bilang ka, dahil talagang maibubuga ka, nagpupursige silang ibaksa ka. Palibasa, hindi nila kayang iangat ang sarili, kaya pilit ka nilang ibinababa. Sa patuloy nilang paninira, ang mga kritiko mo na rin ang nagpapatunay na takot sila sa angkin mong integridad, husay at kahandaan sa trabaho. Mar, pinatutunayan mo, you can't put a good man down. Tulad ng pagtitiwala. Tulad ng pagtitiwala ng nanay at tatay ko. Magtiwala kang alam ng taong bayan kung sino ang tunay na iuna ang bayan bago ang sarili. Matatandaan na nagbigay daan nga nung nakaraang eleksyon itong si Secretary Mar Rojas kay Pinoy. Bagamat dito naman sa pagbanggit niya, sa kalihim ay hindi naman siya nagpahiwatig na anumang pag-iendorso sa darating na eleksyon. At iginit din po ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatuloy daw ng kanyang mga nasimulan sa ilalim ng administrasyon ito dahil ayon sa kanya ay kinakailangan talaga ng mahabang panahon para maramdaman ng taong bayan ang pag-unlad ng bansa. Lahat ba ng ating naipundar, lahat ba ng ating pinaghirapan, maglalaho dahil lang sa isang eleksyon? Sa ganitong pananaw, ang susunod na halalan ay referendum po para sa Daang Matuwid. Kayo ang magdedesisyon kung ang pagbabago bang ating tinatamasa ay magiging permanente o tatanawin lang bilang tsamba at panandaliang pagbangon sa isang mahabang kasaysayan ng pagkadapa. Ang tanong, tama ba itong landas na tinatahak natin kung sasabihin ninyong hindi? Para rin yung sinabing, mas gusto ko sa dati, bumalik na lang tayo sa baluktot. Meron nga pong tonong pamamaalam itong talumpati ng Pangulo at may pagkakataon na medyo nanginginig yung boses niya sa ilang bahagi ng kanyang speech at ganun din nagpasalamat ang Pangulo doon sa pati na rin doon sa kanyang naging nakatulong sa kanya ng personal gaya na lang halimbawa ng kanyang kasambahay o yung kanyang yaya na talaga daw tinulungan siya at inalagaan siya at pati na rin sa kanyang 4 na kapatid na babae at pati na rin nagkatuwaan nga dahil binabanggit ng Pangulo pati yung nag-ayos ng kanyang buhok at pati yung kanyang stylist. At syempre siya ay nagbigay na rin o naghatid na rin ng pamamaalam sa taong bayan. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Close quote. Mga boss, nanggaling tayo sa sitwasyon kung saan tila nababalot ng kadiliman ng ating bansa na hindi natin masigurong may liwanag pang paparating. Binabati na tayo ng bukang liwayway ng katarungan at pagkakataon. Nakita naman ninyo ang mga naabot natin. Narinig niyo ang kwento ng kapwa nating Pilipinong pinatunayan ang kayang maabot gamit ang sariling lakas.
ang pagbabayanihan, ang hindi pag-uunahan, ang pag-aambagan tungo sa katuparan ng kolektibo nating mga adhikain. Ngayon, taas noon na tayong humarap sa buong mundo at nagsasabing, kaya ko, kaya ng Pilipino, simula pa lang ito. Opo, simula pa lang ito. Simula pa lang ng isang bansang hindi mapapayuko. Sa pagsasalarawan po ng Pangulo doon sa kanyang mga accomplishments ay hindi naiwasan na maikumpara niya yung kanyang administrasyon sa nagdaang administrasyong Arroyo. Gaya na lang halimbawa ng kanyang pagsasalarawan kung paano lumago ang ekonomiya ay ito ay naikumpara niya sa nagdaang administrasyong Arroyo, pati na rin po yung mga accomplishments ng administrasyong Aquino sa iba't ibang larangan, gaya na lamang ng defense, ng health, at pati na rin sa ekonomiya. Sa huli ay ang Pangulo ay hindi na rin naiwasan na magparinig doon daw sa mga kanyang kritiko at doon sa nagiging hadlang sa anayay daang matuwid. Ito po yung pagkalingang tinatawag ng iba na palpak at manhid. Ang tugon ko po, sabi nga ni Aisa Sigera nung araw, I thank you, bow. Kapag sila raw ang naging Pangulo, sigurado gaganda ang buhay. Sa mga medyo may edad po, ang isasagot natin, ganon. Sabay taas raw po ng kilay. Para naman sa kabataan, iba na raw po ang sagot nila sa ganong pahayag. Ang tugon na raw ang uso ngayon di wow. Vicky, Mike Mel, sa ngayon dito sa aking lokasyon ay nagsisialisan na yung mga nagsidalo dito sa zona at ang Pangulo naman ay agad-agad na ring umalis matapos ang kanyang speech. Vicky, Mel, Mike? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo, nagulat live mula rito sa Batasang Pambansa.